leading the way for truth and evangelization this Christmas season. The #1 faith-based radio in the Philippines. In Mega Manila. Veritas 846 Kapanali, spreading truth living at 45. Makinig, Veritas 846, Radyo Totoo, Radyo Totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ngayon ay gabi ng Martes, ika-3 araw ng Disyembre, taong 2013. Narito na ang isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa buhay at lipunang Pilipino. Talakayan! Makinig, makilahok, makipagtalakayan. Sama-sama tayong tumugon at mag-akayan tungo sa liwanag ng katotohanan, katarungan at kapayapaan. Talakayan! Hatid sa inyo ng Promotion of Church People's Response, Kasimbayan at ng Kadao Productions. Talakayan! Tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Sa aking paglalakbay, may talang patnubay, nagbibigay liwanag sa gitna ng karimlan. Talang maliwanag, laging nagniningning, di maglalaho sa aming paningin. Makakaakay sa landasin ng buhay, sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan. Taimtim na panalangin, manindigang tapat, sa mapagpalayang adikain. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan. Tala akayan, tala akayan. Magandang gabi mga kapanalig. Narito na ang ating programang Talakayan. Isang oras na makabuluhang talakayan tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Sa pagtataguyod po ng Promotion of Church People's Response, Kapatiran Simbahan para sa Bayan at ng Kodao Productions, 60 minuto tayong magsasama-sama upang pag-usapan ng buhay at lipunang Pilipino. Kaya tayo ay mag-akayan tungo sa pagtugon sa hamon ng panahon, lipunan at pananampalataya. Kaya makinig, makilahok at tayo nang Talakayan! Ito po si Raymond Villanueva ng Kodao Productions. At ito po si Father Delfo Canceran Opi. Kami ni Raymond ang inyong magiging host sa gabing ito sa ating programa sa Radyo Veritas 846 AM, ang Talakayan. Ang Balitang Bayan ngayon, Martes, ika-3 araw ng Disyembre, taong 2013. Ang ating unang balita, parangal kay Bonifacio, ginulo ng mga pulis at sundalo.
tila muling pinaslang si Gat Andres Bonifacio ng mga elemento ng Philippine Air Force o PAF at Philippine National Police o PNP noong ginulo nila ang isang photo exhibit sa bayan ng Maragondon, Cavite. Pinasok ng mga sundalo at pulis ang munisipyo ng Maragondon, bayan kung saan pinatay si Bonifacio noong 1898 at pinagtatanggal ang mga larawan ng Finding Bonifacio photo exhibit noong ika-27 ng Nobyembre. Ayon sa isa sa mga organisador ng exhibit, tila mga Guardia Sibil ng mga Kastila ang mga pulis at sundalo na ayaw sa ipinaglalaban o sa ipinaglaban ng bayaning ginunita ang ika-150 kaarawan nito lamang Sabado. Hindi rin umano iginalang ng mga salarin ang presensya ng mga opisyal ng Maragondon na nagsasagawa naman ng panunumpa sa mga bagong halal na opisyal ng mga barangay ng naturang bayan. Ang exhibit ay kinatatampukan ng mga larawang kuha ng mga kilalang fotograpo ng Pilipinas tulad nina Alex Baluyot, Ray Panaligan, Jess Asnar at marami pang iba. Ang ating ikalawang balita, privatisasyon ng orthopedic inapruban ni Aquino. Samantalang abala ang buong bansa sa paghatid ng tulong sa mga biktima ng bagyong Yolanda, tila pasikreto namang inaprubahan ni Pangulong Benigno Aquino ang tuluyang privatisasyon ng Philippine Orthopedic Center o POC. Inaprubahan ni Aquino noong ika-21 ng Nobyembre ang 7 concession agreements na nagkakahalaga ng 184 na bilyong piso, kabilang na rito ang orthopedic. Sa ilalim na naturang kasunduan, mapupunta sa isang kumpanya ng napagmamay-ari ni Henry C. ang anilay modernisasyon ng POC. Subalit umalma ang mga manggagawang pangkalusugan ng naturang ospital sa pangunguna ng National Orthopedic Hospital Workers Union o NOHWU. Ayon kay Sean Velez, presidente ng NOHWU, dapat ay mahabag sa mahirap ang gobyerno Aquino at panatilihin ang pampublikong katangian ng ospital, imbes na gawing simpleng negosyo. Ang POC ang natatanging ospital na nakasentro sa paggagamot ng sakit sa buto sa bansa, lalo na sa mga mahihirap. Ang ating ikatlong balita, gobyernong Aquino ininsulto ang mga kaanak ng mga pinatay na mamamahayag. Iniinsulto ng gobyernong Aquino ang mga kaanak ng mga napatay na mamamahayag sa pagmamaliit sa kanilang kamatayan. Ito ang pahayag ng grupong Human Rights Watch o HRW matapos sabihin ni Presidential Communications Group Chief Sunny Coloma na hindi naman gaano seryoso ang kaso ng media killing sa bansa. Subalit ayon sa HRW, kung 10 sa 24 na pinaslang na mamamahayag ay pinatay ngayong taon lamang, paanong masasabi ng Malacanang na hindi seryoso ang naturang usapin? Dagdag ng HRW, wag sanang palabnawin ng Malacanang ang usapin, lalo pat meron namang pinaslang na mamamahayag nito lamang nakaraang Biyernes. Pinaslang sa lalawigan ng Bukidnon si Joash Digos, isang komentarista ng Radyo Abante ng siyudad ng Valencia sa naturang lalawigan, 5 araw pa lamang ang nakalilipas. At para sa ating tala parokya, pakinggan natin ang isang ulat mula kay Sister Sonia Silverio, kaugnay ng relief operations ng mga simbahan sa Isla ng Panay. Nasa linya po ng telepono si Sister Sonia. Sister Sonia, magandang gabi po sa inyo at ano ang balita? Magandang gabi po. Opo, ano po ang balita dyan sa Panay? Ito po ang aking balita. Lazarus Sisters at Dambana nag-relief operations sa Antique. Matagumpay na nakapagpamahagi ng relief goods ang Lazarus Sisters at Dambana sa 3 lugar sa Antique, Isla ng Panay. Masayang tinanggap ng 1,000 biktima ang 8 kilong bigas, daing, munggo, mga delata at iba pang pagkain. Binisita rin ng grupo ang mga bayan sa Capiz, Aklan at Iloilo, lalo na ang estansya na dinulubyo rin ng oil spill. Lubos na ikinadismaya ng misyon ang kakulangan sa paghahanda at pagtugon mula sa pamahalaan nang makita nito ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima. Halos 1 buwan matapos ang bagyong Yolanda. Naninindigan ng misyon na magpapatuloy na magpapaabot ng tulong kasabay ng paniningil sa pamahalaan. Ako si Sister Sonia ng Lazarus Sisters, nag-uulat para sa Tala Akayan. Maraming salamat, Sister Sonia. At ingat po sila dyan sa
Isla ng Panay. At yan po, kapanalig ang ating talabalita, mga balita hinggil at mula sa bayan. Ayon nga sa mga katagaan ng Panginoong Hesus, dapat laging manalangin at huwag masiraan ng loob. Yan po ay mababasa natin sa Lucas chapter 18 verse 1. Sa gitna ng ating mga kinakaharap kapanalig, tayo ay sama-samang manalangin sa pangunguna ni Father Delfo. Diyos ng buhay, nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyong pakikilakbay, sa pagbibigay ng pag-asa sa gitna ng karimlan. Idinadalangin po namin ang mga kapatid naming kasalukuyang nagluluksa at nahihirapan dulot ng pagkasawi ng kanilang mahal sa buhay at pagkasira ng kanilang kabuhayan. Patibayin niyo nawa ang kanilang kalooban upang malagpasan at makayanan ang mga dalahin. Bigyan ninyo po ng ibayong lakas ang patuloy na paghahatid ng tulong sa kanilang mga kapatid na biktima ng sakuna. Ingatan niyo po sila sa kanilang paglalakbay tungo sa katubusan ng iyong nais na kaming lahat ay maglingkod sa kapwa. Patnubayan niyo kami at ng mga tagapakinig. Pagkaluban niyo kami ng sapat na talino at lakas sa patuloy na pagganap na itatag ang iyong simbahan, ang simbahan ng mga dukha. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Father Delfo. Disyembre na, kung kayo po ay nanonood sa pamamagitan ng streaming, mapapansin nyo dito sa loob ng studio, Pasko na. Itong ang tarpaulin sa likod natin, Father, Pasko, wag natin kalimutan sa gitna ng lungkot. At unti-unti nang nasisindihan ng mga ilaw na sumisimbolo sa kagalakan ng Kapaskuhan ng kapanganakan ni Jesus. Tama, Raymond. Ngayong Pasko ay masaya, pero bukod sa Kapaskuhan, ang Disyembre ay buwan rin kung kailan ginugunita ng buong mundo ang karapatang pangtao o human right. Sa katunayan, ang Disyembre 10 ay International Human Rights Day sa buong mundo. Kaya kapanalig, bago ang Pasko, pag-usapan muna natin ang karapatang pantao. Sabi nga ng namayapang makabayang senador na si Jose W. Diokno, si Kapepe, sa marami sa atin, ang mga karapatang pantao ay siyang kumikilala at nagbibigay kahulugan sa ating pagiging tao. Katulad ng ang karapatang may panganak sa mundo, makakain ng sapat, makapag-aral, magamot pag nagkakasakit, ang kalingain ng pamahalaan, ang huwag masaktan, ang mamuhay ng may dangal, ang isang malinis na kapaligiran, na kasiyasiya para sa isang makabuluhang buhay, at marami pang iba. Ito ang ating mga batayang karapatan. Hindi po mga pangarap ang binanggit ni Father Delfo, mga pangarap na tila napakahirap abutin ng karaniwang mamamayan sa kasalukuyan. Yan po ay ilan lamang sa ating mga batayang karapatang pantao. Bakit? Bakit ito ang mga nabanggit? Paano natin na dapat natatamasa ito? Susubukan nating sagutin yan sa pagpapatuloy ng ating programa. Ipadala po ang inyong komento, panalangin at pagtingin sa 0918-837-4827 at samahan kami sa pagbabalik ng ating programang Tala Akayan! Judy and Santos po, para sa RightMed. Ang mayubo, may right sa gamot na mabisa. Ang madalas mangalay, may right sa gamot na affordable. Ang nangangailangan ng resistensya, may right sa #1 uni-branded medicine. Dahil naniniwala ang RightMed na ang bawat may sakit, may right gumaling. Hatid nito ang mga gamot na dekalidad at recommended ng doktor. Judy and Santos, para sa RightMed. Naniniwalang ang bawat may sakit, may right gumaling. Sa butika, hanapin ang gamot na right sa sakit nyo. RightMed. Available at Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor.
Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Ang kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates sa daigdig, kakalat. Hango sa Salmo 71. Mga kapanalig, ako po si Jovi Barreto ng programang Pamilya Mo, Pamilya Ko, napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 11:55. It's 22 days before Christmas. Season's greetings from your Kapanalig radio station, Veritas 846 Radyo Totoo. Dala Akayan. Nagbabalik ang ating programa. Ito po si Raymond Villanueva ng Codao Productions. At ito po si Father Delfo Canceran Opie at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Talakayan. Bago tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, binabati natin ng happy birthday si Rebecca Lawson. Yan, si Becca, nakita ko nagpapak ng relief yan, naadaan ako dyan ipak mo na rin yung pizza rito at padala mo na rito. Tama, panghaponan yan, Becca. Papaalala rin po ang Veritas, 22 days before Christmas. Ganap na ang 1 linggo na lamang ay gugunitain natin ang pandaigdigang araw para sa karapatang pantao. Ang karapatang pantao ay dapat tinatamasa ng bawat isa sa atin. Subalit tila napakailap nito, lalong-lalo na sa mga karaniwang mamamayan. Kaya po mga kapanalig, minamabuti namin na bigyan tutok ang usapin sa karapatang pantao. Narito upang ipaliwanag ang ating pinakapayak na paraan, si Binibining Cristina o Tinay Palabay, ang Secretary General ng Karapatan, Alliance for the Advancement of People's Rights. Magandang gabi, kapanalig, Tinay. Magandang gabi po, Father. Magandang gabi, Raymond. Alam ko gusto mo batiin si Becca Oo, kasi kahapon ang birthday niya, di ba? Kahapon, kasi kasama siya ng aming chapter, yung Concerned Students for Justice and Peace sa UP Manila, dun sa pag-room to room, kasama nung mga survivors ng bagyo. Kaya buong araw, napagod si Becca. pero masaya naman yata si Becca dahil nakasama niya yung mga survivors nung sakuna. Yun, pinuntahan nila mas eskwelahan, pinapaliwanag yung mga kalagayan. Pero meron din tayong ginugunita ngayong araw. Ay yung para sa mga political prisoners, ano ang significance itong araw na ito? Ngayong araw po na ito ay yung araw ng pakikiisa para doon sa mga political prisoners sa buong mundo, kasi po International Day in solidarity for political prisoners ang araw na ito sa maraming ginugunita sa maraming bansa, lalo na po dito sa Asia, sa Latin America at saka sa mga bansa sa Europa na may mga political prisoners o yung mga detinidong politikal tinatawag nila. Kasi dinideny ng Malacanang wala daw political prisoners dito sa Pilipinas. Ilan nga ang political prisoners natin? Sa huling tala po namin, nasa 449 na po ang political prisoners dito sa ating bayan. Hindi pa po dito kasama yung 100, more than 100 na inaakosahang mga miyembro ng MNLF na hinuli po nung Zamboanga standoff. Pero hanggang ngayon wala pa rin po kasi kaming access sa kanila. Bawal din silang makausap ng kanilang mga pamilya. Kagagaling ko lang din po sa Zamboanga City, pero yun nga, may nahihirapan kaming pumasok kung nasaan sila. So kahit na hindi pa determined kung members nga sila ng MNLF, pinagbabawal na silang kausapin ng mga pamilya? Tama po yun. Saan ka nga naman nakakita ng tama ba yun? Diba yun ang tanong doon 449. Yan ang baka nakakalimutan natin. Pero ikaw muna, Tinay. Doon sa opisina ng karapatan, tambak-tambak ng relief food. Kumusta ka ba physical? Kaya pa ba? Kinakaya po. Kung nakakaya po ng mga kababayan natin, lalo na doon sa sa Eastern Visayas, sa Panay, sa Mindoro, tsaka sa Palawan, yung nangyari. Northern Cebu, huwag mong kalimutan. Northern Cebu. Ano pa ang dapat nating ireklamo dito sa Maynila? Kung ano yung makakaya nating itulong, dapat
gawin natin yun kahit nakapikit na yung mata natin. Nakakatulog ka na. Buti meron ka pa nalalatagan ng katawang hapo. Oo. Sila wala. Oo. Yun ang iisipin natin, kaya tuloy lang. Mm-hmm. Father Del? Siguro dahil ang ating paksa ngayon ay karapatang pantao, tanungin natin si Tinay, ano ba yung ibig sabihin ng karapatan? Yung particular, yung Alliance for the Advancement of People's Rights. Yung karapatan po, wala naman po siyang acronym for anything. Pero yung organisasyon po namin ay essentially ay nagtataguyod ng karapatang pantao. Ibig pong sabihin, marami po kasi sa atin sa buong mundo na hindi alam kung ano yung karapatan natin eh. Karapatan ng individual, ng bawat isa sa atin, at karapatan ng kolektibo bilang mamamayan. Kaya mahalaga po na ipinapaalam natin ito, binibigyan natin ng edukasyon yung mga tao kung ano yung karapatan natin. Kasi kahit sinasabi natin siya sa telenovela at sa pang-araw-araw, hindi natin alam kung ano nga ba itong mga ito. Tapos, ang isa pa po namin ginagawa ay yung pag-monitor at pagdo-document ng mga human rights violations. No, kasi po, kahit po meron tayong Commission on Human Rights, kahit may iba pang ahensya ng gobyerno na ang mandato ay tingnan yung kalagayan ng karapatang pantao dito sa ating bansa, mahalaga po ang papel ng mga tinatawag na watchdogs, no, para po magbigay ng isang pagtingin tungkol sa mga paglabag sa karapatang pantao. Ilinaw lang muna natin. Totoo ba, Tinay, na among sa mga founders and workers na sa ilalim ng Karapatan Network, may mga taong simbahan dyan? Opo. Ang karamihan, actually, ang vice chairperson po ng Karapatan ay yung Secretary General ng United Church of Christ in the Philippines, si Bishop Ruel Marigsa. At napakarami po halos sa buong bansa. Ang karamihan po ng mga chairpersons or ang mga secretary generals po ng aming chapters ay mga mula sa taong simbahan. Mga madre, mga lay mga lay workers, dahil parang magkasama yung bituka ng mga human rights workers at nung mga taong simbahan. Sa totoo lang po, ang yung organisasyon ng karapatan ay tinetrace po namin yung aming kasaysayan doon po sa kasaysayan ng mga magigiting na taong simbahan nung panahon ng martial law. Dahil sila yung mga unang sa dokumento nung mga paglabag sa karapatang pantao nung panahon ng martial law. Yung mga sumasama sa bus para samahan yung mga inaresto. Sino ba yun? Sila yun. Sina Sister Mayang. Sila rin yung pumapasok sa mga kulungan. Kaya kahit pinagbabawalan yung mga kamag-anak o kaya yung mga lawyers, kahit yung mga doktor na bisitahin yung mga kinukulong ng hindi tama, sila yung mga taong simbahan yung talagang matapang na humaharap sa mga warden at jail guards at nag-i-insist, kailangan naming makita itong taong ito. Pero sa totoo lang, pag sila nagkukwento, takot din ng mga madre. Siyempre naman, kami naman din kahit naman sino. Basta kung iharap naman sa'yo talaga barel at saka you are coerced and forced, diba? Yung fear is always there. Kanina binanggit ni Father Delfo yung ilan na mga karapatan. Ano nga ba ang karapatang pantao? Yung karapatang pantao po, hindi lang po siya yung yung karapatang magsalita o yung paisa-isang karapatan. No, ang isang tao ho ay napakarami ang karapatan niya. No, yung may tinatawag po tayo sa mga, lalo na po yung mga abogado at saka sa mga sa UN, sa United Nations, may mga tinatawag pong sibil at pampolitikang karapatan. Ito po yung karapatang magsalita, karapatang magpahayag ng sariling opinyon, mali man yun o tama. Damdamin. Hinaing. Oo. Kumbaga, kahit anong naiisip mo. Karapatang maging bahagi ng isang organisasyon o institusyon tulad ng mga grupong relihiyoso,
tulad ng mga civic organizations, tulad ng mga political organizations, dahil kahit sino po ay may karapatan na umanib sa mga organisasyon kung saan nila tingin nakaayon sa kanilang mga paniniwala, no? Yun po ang ilan lamang ng karapatang bumoto, yan, karapatan, mga civil and political rights po na tinatawag yan. Hindi dapat po hiwalay dito yung economic rights na tinatawag, yung karapatang magkaroon ng disenteng pamamahay, disenteng tirahan, magkaroon ng karapatang makakain, karapatan sa malinis na tubig, patas na sweldo at benepisyo. Oo, lupa, no? Para sa mga magsasaka. Opo. Tapos yung karapatang kultural, no, na tinatawag, yung karapatang magpahayag ng mga religious beliefs natin, bahagi po dito yon. Karapatang hindi makaranas ng pandarahas, lalo na po yung mga kababaihan at bata. Karapatan ng mga national minorities, yung mga katutubo na yung hindi makaranas ng diskriminasyon. O paninira ng kanilang ninunong lupain. Oo, yung tatawagin mo sila ng iba't ibang pangalan at hindi ituring na tao. No? Kaya, pero ang pinaka mataas po na ng karapatan ay yung karapatan sa buhay. Yung tinatawag na right to life. Actually, right to life and liberty po yun eh. No, na may karapatan. Ang bawat tao... Hindi lang basta buhay. Oo. Kailangan ikaw ay malaya. No? May dangal. At yung tinatawag na yung total human development. Maunlad, substantibo ang iyong binubuhay, kinabubuhay. Yun po ang lahat ay tumatahi, lahat ay magkakasama dito sa ng karapatang pantao. Bakit mahalaga ito? Bakit ikaw, alam ko graduate ka ng Universidad ng Pilipinas at dito mo inaalay yung buong buhay, yung pagtatanggol ng human rights. Bakit mahalaga ito na ini-enjoy ng isang tao? Kasi yung katulad nga po nung isang nabasa ko sa mga World War II na mga kwento, may isa pong pare nung panahon ng martial law na nagsabing when they killed the Jews, I did not say anything. When they went after another group of people, I remained silent. But when they went after me, I have nowhere else to go. No. So, no one else was there. No one else was there to speak for me. Kumbaga, ang hindi magkakarugtong po yung bituka natin eh. Pag nilabag po ang karapatan ng isang tao, may po 'yon, may epekto po 'yon sa karapatan ng iba pa. Pag nawala po yung konsepto ng karapatan ng isang tao, tinuturing na tayong hayop. No? Kumbaga, kaya nga po karapatang pantao eh. Meron na ito bago pa tayo, sa pagkasilang natin, may ganito na tayong mga karapatan. No? At pag hindi ito kinikilala, parang bawasan ng ating pagkatao. Oo. Pero kung sabihin, para kang hayop, kasi nga, pati yung mga hayop, may mga karapatan na rin. Oo. Tanungin natin ang... Oo nga. Oo nga. Oo. O mas... lalo na dapat sa tao. Lalo na, oo. Kaya ang... kahit... May mga pangarap ka man nun sa buhay. Halimbawa ako, pangarap ko na yumaman. Lahat naman pangarap na gano'n, di ba? Siyempre, hindi mo yun, yung aking Christian upbringing din, nagsasabi na napaka-unfair naman kung ako ay yayaman. Samantalang para ako yumaman, kailangan magbigay ako ng mababang pasahod dun sa... Kasi business administration and accountancy po ako eh. Yun
ang kurso ko doon eh. E di, pag ako po ay nasa isang malaking kumpanya, kung saan pumupunta yung mga UP graduates pagkatapos ng nila, kailangan mong mang-api ng iba, mababa yung sweldo na ibigay mo sa isang manggagawa para ka kumita ng malaki. Mabilis-bilis ang iyong pagyaman. Oo, di ba? Ang hirap naman tanggapin yun. Hindi kaya ng aking konsensya, kumbaga. Yung ganong Kaya, minabuti na ipagpatuloy itong gawaing ito sa pamamagitan ng karapatan. Tawag sa simbahan yan, Father Mission, di ba? Yan ang mga mission. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan po natin, palasak na naririnig at madalas natin marinig, ano itong human rights violations na ito? Kaya po, patuloy kayong makipagtalakayan, ipadala ang inyong opinion at komento, mag-text sa 0918-837-4827 at makinig sa ating programang Talakayan! Ako po si Raymond Bagatsing. Ang basura po ay lason sa ating karagatan. Pinapatay po ang mga isda sa dagat at maging ang kabuhayan ng mga kababayan nating mangingisda na umaasa sa yamang dagat. Pag-aaruga po ang kailangan ng Manila Bay. Hindi po pagtambak ng lupa o pagtapon ng basura. Kaya wag po nating gawing tambakan ang karagatan. Samahan niyo po ako. Kami, sama-sama nating alagaan at ipaglaban ang pangpangdagat at karagatan. May pag-asa pa. May magagawa ka. Save Freedom Island. Save Manila Bay. Ang pagmimina ay may malaking epekto sa mga nabubuhay at umaasa sa likas na yaman na dala ng ating mga lupa. Tigilan ang mga dayuhang minero na sumisira ng ating kayamanan. Samahan natin ang kalipunan ng mga katutubong mamamayan ng Pilipinas sa pagsugpo ng pagmimina sa ating bayan. Puntahan ang katutubongmamamayan.org para sa karagdagang kaalaman. Leading the way for truth and evangelization this Christmas season. The #1 faith-based radio in the Philippines. In Mega Manila. Veritas 846 Kapanali. Spreading truth living at 45. Makinig, Veritas 846, Radyo Totoo, Radyo Totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 34 na minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Nagbabalik ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Codao Productions. At ito po si Father Delfo Cancelan Opi at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Talakayan. Diretsuhin na natin, Tinay. Ay, bago nga pala yun. Meron tayo isang text message. Ito, bigyan daan natin. Good evening po. Share ko lang po, sana naman po ang mga namumuno sa ating bansa ay asikasuhin ng mga kababayan nating nangangailangan. Gaya po ng mga donasyon sa kalamidad, dapat po ipagkaloob nila at wag nilang pagkakitaan. Maawa po sila at makonsensya sana sila. Ipagkaloob na po nila ang karapatan na matanggap ang para sa kanila. Sana po ay makabagong muli ang mga nasalanta ng kalamidad. Ipanalangin po natin sila. Thanks po mula kay Kapanalig Pati Mendoza. Kapanalig Pati Mendoza, amen po, amen. Diretsuhin na natin, ano ang human rights violations? Parang dila dito sa Pilipinas, pag binanggit ang human rights, may karugtong na violation. Ano ba kailan ba natin tinatawag na violation nito? Halimbawa, right to life. Pinatay ka, hindi ba krimen lang 'yon? Siyempre krimen 'yon. Kasi iba-iba 'yan sa tinatanggal lang nature niya bilang isang krimen. Oo, may ilang pagkakataon lang na ilang gobyerno sa buong mundo na hindi tinuturing na krimen yung paglabag sa karapatan. Depende 'yan sa tipo ng gobyerno na naririyan. Halimbawa, yung katagang human rights violation, sa totoo lang, hindi naman yan sinasabi ng gobyerno nung panahon ng martial law, no? Na walang konsepto ng violations nung panahon na yon. Masaya, maanong lipunan, bagong lipunan, no? Kaya yung krimen, yung isang bagay na ginawa mo para labagin yung karapatan ng isa, halimbawa yung right to life, hindi lang yun simpleng pag pinatay ka. No, yung right to life ay yung paglabag sa iba't ibang sa karapatan mo na mabuhay.
Ibig sabihin, hindi ka naman mabubuhay pag di ka kumakain. Hindi ka naman mabubuhay pag wala kang desenteng tirahan. Hindi mo matatawag na buhay na may dangal. Oo. Kung wala kang tirahan. Walang tinatawag na human dignity, no, doon. Kaya yung paglabag, may set of rights kasi na kinikilala na sa buong mundo. Ito yung nandun po sa United Nations Universal Declaration for Human Rights. Dito po isa-isa ang mga karapatan natin. Ngayon yung mga paglabag po roon ay yung tinatawag na human rights violations, no? Esensya, yun po yung pagkitil doon sa mga dapat ay inherent, kumbaga yung nandyan na sa'yo nung pinanganak ka pa lang na mga karapatan mo. So kahit na ordinaryong tao pwedeng maging human rights violator, hindi lamang simpleng isang kriminal. Oo. Paano na ma-magnify ang pagiging human rights violation yan? Sino ang palaging itinuturo na nagko-commit ng human rights violation? Kahit po dun sa mga nasulat at napirmahan ng mga gobyerno sa buong mundo. Signatory ba ang government ng Pilipinas sa declaration ng human rights? Oo naman. Dapat lang. Bakit masipag ang gobyerno na kabipirma ng mga ganyan? Lahat nga pinipirmahan. Ang tanong kung ginagawa at totoo nangyayari sa totoong buhay. Yung nandun sa Universal Declaration of Human Rights, ang Pilipinas ay bahagi niyan. Marami pang mga international conventions na pumirma ang Pilipinas. Pero dito sa bansa, halimbawa, sa buong mundo, kinikilala na krimen ang tinatawag na enforced disappearance o yung sapilitang pagkawala. Iba po 'yun sa sa kidnapping. No? May pinagkaiba ang mga human rights violations na ito. Yung kidnapping po ay pagsasagawa ng isang pribadong individual, hindi siya nasa gobyerno, pwedeng nasa sindikato siya, na kinidnap yung anak ni Noel. Ganon. No? Pero nagiging political po ang isang paglabag sa karapatan kapag ginawa ito sa isang tao na pinaghihinalaan na miyembro ng iba't ibang mga organisasyon, legal man yan o isang labor union, isang labor union, isang grupo, no? O kahit po hindi siya bahagi nun, pinaghihinalaan lang siya, pinagsususpetsahan lang siya. It's either nandun siya sa, halimbawa, kapitbahay siya ni Raymond. Dahil madalas silang huntahan ni Raymond, pinaghihinalaan na rin siyang ganung tao, no, na masamang tao, isang classic na halimbawa diyan, si Rolly Panesa. Kapag inaresto lang siya nang walang political na dahilan doon sa kanyang pagkakaresto, illegal arrest, parang ganon. Dahil pinaghihinalaan siya rebelde, di yun. Political. So, mas classic na definition ng human rights violation. Tama ba kapag ang perpetrator ay taong gobyerno, mas magnified ang pagiging isang human rights violation? Yun nga po yung dahilan kung bakit kahit sa pagde-define kung ano ang human rights violation, may iba ang pananagutan ng isang pribadong individual at kapag gobyerno na ang gumagawa o yung mga tinatawag na mga state security forces. Police, sundalo, KAFGU. O kaya may privately hired na security agency. May ganun po kasi. O kaya goons. Di ba? Bodyguard. Ampatuan ngayon. Oo. Pinangalanan na diretsuin na natin. Halimbawa ganon. Ang ano po doon is estado. Kaya kahit po yung United Nations sinasabi na mas mabigat ang pananagutan kapag ikaw ay nasa gobyerno. Bakit? Kasi gobyerno ang mga nakapirma doon sa yun. Sila ang mga gobyerno talaga ang merong pera, ang merong burokrasya para kilalanin at protektahan ang karapatang pantao dito sa ating bayan. Tinay, kumusta naman ang human rights situation sa ilalim ng pamahalaan ng Aquino government?
Naku, 3 taon na ho eh. Oy, maalala ko, kasama yun sa mga pinangako nung kandidato siya. Oo. Tatapusin niya ang culture of impunity na naranasan natin sa ilalim ng Arroyo regime. Kumusta na nga ba? Nangako rin siya na matitigil ang pagpatay. At nangako rin siya na bibigyan ng hustisya lahat ng mga biktima ng mga pagpaslang. Pero Patuan Massacre. Ang Patuan Massacre, lahat pinangako kasi eleksyon eh. So hindi natin alam kung gaano nga ba katotoo yung ngayon natin nalalaman, no? Wala pang ni isa po dun sa kasong nung nakaraang gobyerno, wala pang napapanagot, walang nakakulong, no? Nadadagdagan pa. Pag-usapan natin ng Aquino government, ilan na ang victims halimbawa ng extrajudicial killing? Sa ngayon po, ang naitatala na ng karapatan as of nung August 30, hindi po kami makapag-update kasi yung mga coordinators din po namin ay nasa lanta. So, ang hirap naman sa Eastern Visayas, sa Panay, no, kaya mahirap pong napaka-insensitive naman po namin kung hihingin pa namin ng report nila agad-agad. Pero August 30 po nasa 152 na po ang biktima ng pagpaslang. Ibig pong sabihin nun, isa kada linggo ang nagiging biktima. Yun ang average ni Pinoy. Yun ang average po under the Aquino administration. Sa 3 taon, isa kada linggo ang pinapatay. Tapos sa pagdukot, yan sina Jonas Burgos, disappearance. Meron namang sa disappearance, maraming nagsasabi, lumiit dahil 16 lang, no? Pero ang kakaiba po diyan, napirmahan nga bilang batas yung anti-enforced disappearance law. Ito po yung batas na nagtuturing na krimen sa pagdukot, no? Na isang krimen. Nung December last year, no? Nung December last year, may naganap pa na 4 na enforced disappearance o sapilitang pagkawala. Ibig pong sabihin, mahirap pong matuwa dahil lumiit yung bilang ng mga biktima. Lumiit yung biktima ng sapilitang pagkawala. Posible, mas maliit din yung bilang ng mga pinatay kumpara nung panahon ni Pangulong Arroyo. Pero tingin po namin nasa po yan paano natin binavalue ang buhay. Kung paano pinahahalagahan ng gobyernong ito ang buhay. So, one is too many. One is too many. At sabi ko nga nung katapat kasama ko sa isang media forum yung head ng Human Rights Office ng Armed Forces of the Philippines. Sabi ko, sir, kung kayo ang tagal pa ng reformang sinasabi ninyo, kami araw-araw kilala ho namin kasi yung mga pinapatay. At bawat isang tao pong yan ay napakahalaga ng halaga niyan sa kontribusyon sa kanyang pamilya, sa kanyang komunidad, sa buong bansa, sa kanyang labor union. Oo, sa kanilang tribo. Ang hirap naman pong sabihin na mag-antay kayo, darating din yung pagbabago. Ang hirap pong mag-antay ng ganun, lalo na kung 152 na yan. Mahirap pong tanggapin na yung buhay ng isang tao hindi ganun parang katulad ng statement ng Malacanang nito lang, na hindi naman ganun katindi, kaseryoso ang problema. Media killings. Ganun po natin matitimbang kung gaano po ang pagpapahalaga nila sa buhay. Kailangan bang malaitin ang pagkamatay ng... Kasi dito sa taong ito, Father Del, 10 journalists ang kuhan. Pinatay po. Mas personal mong titignan ito kasi may KBP ID ka na. At kayo po, sumasang-ayon ba kayo? Natalamak pa rin ang paglabag sa ating karapatang pantao sa ilalim ng gobyernong Aquino. Patuloy na makinig at makipagtalakayan. I-text din mga kapanalig ang inyong mga mungkahi sa 0918-837-4827. Patuloy tayo dito sa ating programang Talakayan.
po si Raymond Bagatsing. Ang basura po ay lason sa ating karagatan. Pinapatay po ang mga isda sa dagat at maging ang kabuhay ng mga kababayan nating mangingisda na umaasa sa yamang dagat. Pag-aaruga po ang kailangan ng Manila Bay. Hindi po pagtambak ng lupa o pagtapon ng basura. Kaya wag po natin gawing tambakan ang karagatan. Samahan niyo po ako, kami, sama-sama nating alagaan at ipaglaban ang pangpangdagat at karagatan. May pag-asa pa, may magagawa ka. Save Freedom Island, save Manila Bay. Ang pagmimina ay may malaking epekto sa mga nabubuhay at umaasa sa likas na yaman na dala ng ating mga lupa. Tigilan ang mga dayuhang minero na sumisira ng ating kayamanan. Samahan natin ang kalipunan ng mga katutubong mamamayan ng Pilipinas sa pagsugpo ng pagmimina sa ating bayan. Puntahan ang katutubongmamamayan.org para sa karagdagang kaalaman. Nikon has just what your home needs. Durability. Nikon is for your household needs. Practicality. Nikon fans, flat irons, and gas stoves. Nikon kind of style you have no. The Nikon quality of life goes on. Living is easy. Pakinggan ang Simbang Gabi sa Veritas 846 Radyo Totoo mula December 15 hanggang December 23, alas 9 ng gabi sa mga sumusunod na parokya. December 15, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish sa Sampaloc, Manila. December 16, Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia, Ermita, Manila. December 17, St. Anthony of Padua Parish, 2126 Singalong, San Andres Street, Malate, Manila. December 18, Mary the Queen Parish, Belfast Avenue, Neapolitan, Novaliches, Quezon City. December 19, San Bartolome Parish, Rizal Avenue, Malabon City. December 20, St. Joseph the Worker Parish, Barracks, Tala, Caloocan City. December 21, Ascension of Our Lord Parish, Lagro, Quezon City. December 22, San Isidro Labrador Parish, Taft Avenue, Pasay City. December 23, Santa Rita de Cascia Parish, Baclaran, Parañaque City. Simbang Gabi sa Veritas mula December 15 hanggang December 23, alas 9 ng gabi. Makinig! Dala Akayan! Balik ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Kodang Productions. At ito po si Father Delfo Cancelan Opie at kayo kapiling namin dito sa ating programang Tala Akayan. Mga kapanalig, kangina po nagbigay ng paliwanag si Tinay tungkol sa human rights violation sa ilalim ng Aquino government. Ngayon naman po, tanungin natin, ano bang epekto nito, itong mga human rights violations na ito sa mga mamamayang Pilipino? Kahit po kasi sa ordinaryong mamamayan, nangyayari po ito eh. Katulad nga po nung mga mga katulad ni Rolly Panesa na isang security guard lamang, kagagaling nga lang niya sa parte nun eh. Dahil off duty lang niya. Nakainom pa yata siya. Dahil parte nga. No, hindi niya akalain na mangyayari sa kanya ang illegal na arestuhin at torturin at makulong ng 10 buwan. No, dahil dahil lang meron siyang nunal dito sa batok. Dahil dahil daw may nunal siya na yung taong yun. Siya na yung leader ng mga ganitong klase ng grupo. No? Ganun lang, kasimple. Nakulong siya. Kumbaga po, kahit kanino, pwedeng mangyari itong bagay na to. No, marami na, pangalawang kaso na nga ho ng mistaken identity si Ginoong Panesa, yung isa pong magsasaka sa Cebu. Ganyan din po ang nangyari sa kanya. 65 years old na ho yun. Pinaghihinalaan pang NPA.
'Di ba? Kaya yung iba yung pangalan niya eh. Kahit yung iba yung pangalan niya, iba yung edad niya. Identity, no? Iba yung pangalan niya, iba yung edad niya, iba. Pero nabibiktima pa rin. No? Kumbaga nangyayari po ito sa araw-araw na buhay natin, sa totoo lang. Hindi ko natin alam na nangyayari po 'yan. Kahit po yung sa loob ng mga pinagtatrabahuhan natin, kung tama po ba o hindi ang pasahod sa atin. No, yun po ay usapin ng karapatan eh. Kaya ito po ay madaling maintindihan ng ordinaryong mamamayan. Pag nilalabag ang karapatan ng isang tao, doon po nangyayari po yan doon sa kung nasaan po tayo naninirahan, nagtatrabaho. Halimbawa, karapatan nating kalingain tayo pag biktima tayo ng bagyo. 10 araw na wala pa dumarating na relief. Di ba? Ano nangyayari sa buong Visayas? Human rights violations din yan. Oo. Nangako ang gobyerno. Sabi nga ng presidente, preposition na po. Handa nang i-distribute pagkatapos ng makalabas ng bagyo. Tapos kagulo na. Lalong paglabag sa karapatan yon. Nag-evacuate. Maraming apektado. Apektado na ng bagyo. Nag-evacuate ka na nga. Doon sa evacuation center pa, doon ka pa namatay. Kasi yung ang tawag dito, tinipid yung evacuation center kung saan ka nilagay. Mura lang. Malaki yung may ninakaw kumbaga yung paggawa. Distribution. Oo. Kaya so mahalagang maging aware at ipagtanggol. Kasi kung napapabayaan ito, ganito tayo ng ganito. Lagi natin pinoproblema. At saka dapat alam natin pong lahat. Kasi sabi nga po nila, ang mamamayang hindi alam ang karapatan natin ay laging biktima, maaapi. No? Yung mga mamamayan lamang na alam ng buong buo ang ating mga karapatan, doon lang po tayo makakalagpas, no? Sa mga paglabag na ito sa atin. At sa darating na December 10, ano ang magaganap? Bago po yung December 10, meron po kaming inihahandang ecumenical liturgical gathering para po sa mga biktima at survivors ng bagyong Yolanda. Kasi po marami sa kanila ay nandito na sa Maynila. No, kahit po yung mga estudyante sa UP Tacloban, nag-cross-register na dito sa Diliman, inaanyayahan po namin ang lahat sa darating na December 6, alas 5 ng hapon. Ngayong Biyernes, doon po sa grandstand sa may Sunken Garden sa UP. Nandun ang mga survivors na nandun estudyante ng UP Tacloban. Si Uble na lang ang nakatayo doon sa Tacloban. May 175 daw po na estudyante. Nag-cross-enroll na lang dito. Nag-cross-enroll siya. Baka gusto natin po silang tulungan yung mga gamit nila sa eskwelahan. Doon natin sila mamimit. Oo, at saka rin po kami, pag pumunta po tayo doon, maganda, dali na rin po natin yung mga maliliit na tulong natin. No, kasi kahit ano po ay may malaking maitutulong sa mga karamihan po dito ay mga scholars eh. Tapos ang iniisip nila ngayon, syempre paano yung kanilang mga bahay at mga pamilya na naiwan doon. No? Sila nga nandito, pero may trauma pa rin eh. May trauma pa rin po silang nararanasan, hindi makatulog, hindi makakain ng maayos, dahil nga po sa naranasan nila doon sa sakuna. Pamilya. Yun, sa December 6 yan. Sa December 6 po yun. Tapos sa December 10, magkakaroon po ng pagtitipon at marcha, yung iba't ibang mga grupo, kasama na po ang Promotion for Church People's Response. Sikat yung organisasyon niya. Lagi ko naririnig dito sa radio diba? Program. At saka yung Kasimbayan. Ay, natin ng PCPR. Mula po Blooming Treat papuntang Menjola. Kaya yung mga kapatid po nating mula sa Southern Tagalog, sasama rin po sa marchang yun. At ano ang iyong mensahe sa ating kapanalig? Paano dapat titignan at papahalagahan ang karapatang pantao? Kikilalanin lang po ang karapatan ng bawat isa sa atin. Kung yung karapatan po nating ng buo
ay maipaglalaban natin. Hindi po ito, mahirap po mahirap po itong ipaglaban ng mag-isa ka lang. Kasi ang laki-laki po ng kalaban, kumbaga. Malaki po ang kakailanganin nating rekurso, kumbaga walis tingting po ang kailangan natin dito para natin mawalis yung mga bagay na naghihinder sa ating i-exercise yung ating karapatan. Kailangan po sama-sama nating ipaglaban ito at mag-reflect at umaksyon para makuha natin ang hustisya at maisulong po natin, ma-realize po natin ang isang lipunan na kinikilala ang karapatan ng lahat. Secretary General po ng Karapatan, Alliance for the Advancement of People's Rights, Binibining Cristina Palabay. Maraming salamat sa iyong oras at pagpapaunlak. Magandang gabi rin po kay Father at kay Raymond. At kay Noel. Nandito rin siya. Nandito na rin siya. At nakikita siya dito. Father Del, kanina binanggit ni Tinay na yung human rights community, mga human rights workers dito sa Pilipinas, inumpisahan pala ng mga taong simbahan. Particular mga madre. Oo. Ano ba ang posisyon ng simbahan tungkol sa karapatang pantao? Bakit napakalakas ng boses ng simbahan sa issue ng karapatang pantao? Raymond, alam mo kung titignan mo yung turong panlipunan ng simbahan o social teachings of the church, nakapaloob doon yung human rights, yung human dignity, economic justice, participation, mga 10 tema yon na ng simbahan tungkol sa isa sa mga nandun yung human rights, kaya malapit sa simbahan yung human rights. Pero dito sa nangyayari ngayon, parang mga aktivista lang ang maingay tungkol din sa human rights na yan. Usapin lang ba ito para sa mga aktivista o ano ang dapat na halaga nito sa bawat mananampalataya at kasapi ng simbahan? Dapat po lahat ng nananampalataya sa ating kay Kristo ay magkaisa. Sabi nga ni Tinay, parang yung walis tingting, no? Magsama-sama upang linisin natin itong human rights violation. Kaya lang ang mga tanggapin din natin na mahirap talaga magtrabaho sa human rights, no? Dahil sa threat, dahil sa kanilang risk na nandoon. Kaya kailangan ng tapang, kailangan ng pananalig kay Kristo na siya ang buhay at nabuhay namang muli upang ipakita sa atin na walang makakagapi sa mga karapatang yan. At ano naman ang biblical grounding sa human dignity? Makikita natin, Raymond, yan sa aklat ng Henesis, ng nilikhan ng Diyos sila Eva at Adan, ay ibinigay sa kanila yung human dignity, dangal ng tao, na hindi mo pwedeng ibigay, hindi pwedeng alisin, sapagkat yan ay, sabi nga ni Tina, inborn, inherent sa ating pagkatao. Ngayon, kung hindi mo naman ipagtatanggol at hayaan mo yung karapatan na labagin ng ganun-ganun lang, hindi mo rin kinikilala ang gift of life. Tama, Raymond. Yan ang pinagkalabsan. Kaya magkasama yung dignity at rights. Hindi pwedeng maghiwalay yung dalawa. Huwag po natin kakalimutan, hindi lamang December 10 ang human rights. Buong taon po ito at sa buong buhay natin, mula pagkapanganak hanggang sa ating pagkamatay. Taglay natin ang ating karapatang pantao. Sumainyo isang oras na makabuluhang balitaan at talakayan. Sana po ay naibigan ninyo ang ating usapan ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo, tagapakinig, mga bumati at kapanalig. Muli po tayong magkakasama-sama sa susunod na Martes, ika-10 ng Disyembre, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito lamang sa ating Radyo Veritas, 846 kHz, ang radyong totoo. Makinig, makilahok dito sa ating programang tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Ito ang Talakayan at Sumainyo ang Katotohanan! Sa aking paglalakbay, may talang patnubay, nagbibigay liwanag sa gitna ng karimlan. Talang maliwanag, laging nagniningning, di maglalaho sa
sa landasin ng buhay, sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala hakayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala hakayan. Taimtim na panalangin, manindigang tapat, sa mapagpalayang adikain. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan.